Sound check. Magandang umaga sa ating lahat. Isang mapagpalang araw, muli tayo ay dinako sa kanyang gawain. Siguro sa wala ng pagtatagal ay basahin natin ang ating teksto ngayon. Okay. Dito sa Matthew chapter 22. Verse 1. Okay, tuloy-tuloy lang. Okay. Yan. Yan. Sabi dito sa verse 1, And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son. Verse 3, And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Verse 4, And again he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things are ready, and come unto the marriage. Verse 5, But they made light of it, and went their ways, one to his farm, and another to his merchandise. Verse 6, And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them. Then verse 7, But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city. Then said he to his servant, The wedding is ready, but they which are bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage, or bid to the marriage. So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. Then verse 11, And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not a wedding garment. Verse 12, And he said unto him, Friend, how camest thou in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servant, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into the utter darkness, and there shall be weeping and gnashing of teeth. For as many are called, but few are chosen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Siguro isa pang talata sa Revelation chapter 19, verse 7. Let us be glad and rejoice, and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Amen. Verse 9, And he said unto me, Write, Blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, These are the true sayings of God. Tayo po'y manalangin. Let's bow our heads. Hallelujah. Dakila at mapagpalang Diyos, purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming kinot sa iyong scripture. Muli mo pong kasihan kami at samahan, Lord,
sa pananambahang ito, sa pakikinig ng iyong mga salita, at muli mong buksan ang aming kaunawaan. Hallelujah, sa kaliwanagan ng iyong salita. Bigyan mo ang bawat isa ng maliwanag na kaunawaan. Pagkaloob mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siyang magiging gabay, hallelujah, at patnubay, na siyang comforter sa aming kapanahunan, na siyang aming tagapagturo. Salamat sa iyo, Lord, sa mga salitang ito. Ikaw ang manguna hanggang sa pagtatapos, hanggang sa pananalangin mamaya, sa mga prayer request. Ikaw ang kumatagpo ng lahat ng mga dalangin. Kaya take control of this service, Lord. We give you back all the praises and glory in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po yung makaupo na lahat. Hallelujah. Magandang umaga sa Nobya ni Cristo. Dito po sa loob ng church at doon sa mga nasa online. Isang mapagpalang araw pong muli na tayo ay dinako ni Lord sa kanyang gawain. Hallelujah. Tunay na napakabilis ng panahon. Amen. At sabing ganoon, kung hindi pa iksiin ang panahon, di ba? Sabi sa Bible, walang lamang maliligtas. Kaya ang Diyos ang nagpapahintulot nito, no, na bumilis ang bawat oras at panahon. At sapagkat ang kanyang pagparito, amen, ay tunay na nalalapit na. Amen? At sa umagang ito, ating pag-usapan itong tinatawag na paksa na may title na The Third Exodus. Amen. Ang tinatawag na ikatlong pagtakas o paglabas. Now, ang Nobya ni Cristo, mga kapatid, ay meron ding tinatawag na tipan na siya ay dadalo sa tinatawag nating marriage supper of the Lamb. Pero kailangan niyang takasan ang mundong ito. Diba? Parang isang tahanan. Diba? Na kung saan ay yung istorya, diba? Ni Romeo and Juliet. Na kung saan walang alam ang buong mundo. Walang alam ang buong sambahayan ni Juliet. Na sa gabi na yon, itatakas na pala siya ni Romeo. Amen? So, hindi niya kailangan magpaalam sa kanyang magulang. Hindi niya kailangan magpaalam. Amen? Sa kanyang tinatawag na dako. Sapagkat ang pag-agaw ay secret at walang nakakalam. Amen? Kaya nang umaga, nagkagulo ang lahat. Wala na si Juliet. Pati si Romeo, wala na. Alam natin yun ay si Kristo at ang nobya. At ang mga palatandaan na yan, mga kapatid, ay narito na sa ating kapanahunan. Amen? Yung tinatawag na shaking ng California, natatakot na po sila ron, sila ay nag-ano na ng prayer request, di ba, na merong shaking. Dahil alam natin, mga kapatid, yan po ay nandito sa gilid ng tinatawag na Pasipiko. Amen? Ang California ay nandyan sa Pacific Plate, malapit siya dyan. At siya ay tinatawag na kasama doon sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, yung horseshoe. Di ba? Ito ang US, paikot yun, parang horseshoe. Sa kabilang side, Philippines. Andyan na yung mga Indonesia, Japan, Taiwan, ayan. Dadaanan niya yan, yung tinatawag na North America, paikot. So, tayo mga kapatid, hindi aksidente na tayo ay nasa bansang Pilipinas na kasali po ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire. Kaya sanay na tayo sa mga ganyang lindol. Ang Japan, sanay na sila sa mga lindol. Diba? Kasi tayo po ay nasa tinatawag na track. Track ng earthquake. Diba? Nasa track tayo ng mga volcanic eruption. Nandyan, mga kapatid. Kaya, bakit, mga kapatid, na tayo ay tinawag sa dakong ito? Dahil alam ng Diyos yung mga taong dadanas ng mga pagsubok, trials,
stress dito sa kalikasan, sila yung tinatawag na magkakaroon ng takot sa Diyos. Sila yung merong fear of the Lord, di ba? Kaya merong tinatawag na pagsubok. Kaya pansinin natin doon sa masasayang lugar, wala naman doon na tinatawag na maraming mga nobya ni Kristo. O sabihin nila, dito sa aming lugar, masaya, mapayapa, walang lindol, walang earthquake, walang bagyo. So ang faith nun is stagnant. Di ba? Pansinin mo, stagnant ang faith. Kasi walang nagaganap na pagsubok. Pero yung mga dumadanas ang pagsubok, kadalasan nandun ang mga nobya sa dako na yan. Amen? Kaya purihin ang ating Panginoon. Natingnan natin yung unang quote dito na ating babasahin sa unveiling, sa wedding of the Lamb. Sabi rito sa paragraph 243, "Now to you, Nazarene brethren, I'd like to say this, you say, blessed old highway. But it wasn't the highway. If you'll notice said, there is a highway and conjunction away. And the way is the highway." Okay? Not all is on the highway going, but all that's in the way, that's a going. Kaya yung tinatawag na aalis ay yung nandoon sa daan. There's a highway, and read Isaiah 35, there's a highway and a way. See, the highway has got a center, is in the middle of the road. And in the middle of the road is where, anong sabi rito? And then when the rain comes, it washes all trash on the side. Now if you'll watch, when a man's converted, he set his eyes right straight on Christ. Now if you don't watch, like I was preaching the other night, ang tinutukoy niya yung middle of the road. Amen. Ito po yung tinatawag na pinaka-sentro at ito ang pinakamalinis na part ng highway. Di ba? Kasi yan yung mataas. Yung left, mababa yun. Kanal yun. Yung right, kanal din yun. Na ang lahat ng mga trash, ang lahat ng mga ways, doon po inaanod. Amen? Kaya yung pinakamataas na parte ng kalsada ay yung gitna. Kaya tayo mga believer daw, dapat tayo ay tumayo lamang sa salita ng ating Panginoon. That's the middle of the road. Huwag sa kaliwa, huwag sa kanan, kasi marami pong problema dyan. Ang message, mayroong lefties, meron ding righties. Diba? So paano, ano yung righties? Ito po yung napasobra. Diba? Ito yung sinamba yung messenger napunta sa righties. Diba? May mga picture dyan ni Brother Branham, nilalagyan ng bulaklak, nilalagyan ng mga alay, di ba? At napasobra mga kapatid yung kanilang paniniwala. Kaya na-extreme at ayun po yung tinatawag na inaakusahan na Brahmanites. Hindi tayo Brahmanites kasi ang Brahmanites ay sabi doon, they baptize in the name of Branham. Diba? And they recognize Branham as their God. Pero hindi naman tayo ganun. We believe na si Branham ay man of God. Siya ay messenger or prophet of God. Pero hindi na hihigit doon. Diba? Kasi ang susunod noon, si Kristo na. Kaya sabi niya, I am not Christ. Amen? I am not the Son of Man. He is the Son of Man, si Christ. I am not the Savior. He is the Savior. So, malinaw na tinuro niya ang tama, mga kapatid. Yun namang leftist, message din ang sinasabi, message kami, pero may bawas. Nakuha niyo, mga kapatid, may bawas. Okay? Kiklaim pa rin nila na message sila kahit na
40% lang sa message yung kanilang tinuturo. Or 50%, and the rest hindi nila pinaniniwalaan. At tawagin natin yung lefties. So ang tunay mga kapatid na message believer, nasa gitna. Nasa middle of the road. Kasi sa middle of the road, lahat ng mensahe niyan pinaniniwalaan. Walang tinatapon, walang marumi. Kasi nasa sentro yon. Amen? Nasa tinatawag na sentro siya ng tinatawag na mensahe. Kaya napakahalaga na ma-recognize natin ang middle of the road. Amen? Yan po mga kapatid ang pinaka-safe, amen, na dako. Amen, ang tinatawag na kalsada. Ikaw man ay tumawid. Di ba? Nag-alangan ka. Huwag ka nang bumalik. Stay ka na doon sa middle. Kasi iwasan ka ng tinatawag na papunta ron. Iwasan ka rin ng papunta rito. Huwag ka rin mag-i-stay doon sa tinatawag na 1/4 ng kalsada. Delikado po yun mga kapatid kasi doon talaga yung tumbukan ng sasakyan. Diba? Pag nakatawid ka na, okay, mag-stay ka ron sa middle of the road. Pero pag tatawid ka, nag-alangan ka, malaking problema po yun mga kapatid. Diba? Wala ka rong clear understanding. Diba? Siguro kung matakot ka, atras ka, mahagip ka. Kung inisip niya, kung dediretso siya, mahagip din siya nung kabila. So, stay ka doon sa middle of the road. Ganon ang mensahe, mga kapatid. O glory. Dito sa message, is your life worthy of the gospel? Dito na mention yung tinatawag na marriage. Sabi, then said he unto him, sa St. Luke, a certain man made a great supper, and bid many, and sent his servant at supper time to say them that were bidden, come, for all things are now ready. Amen. And they all with one accord begin to make excuses. The first said unto him, I bought a piece of ground. Ay, mayroon akong nililinis na lupa. Hindi ako makakadalo. And I must need go and see it. I pray thee, have me excuse. Mga kapatid, kasalan po yun ha, piging yun. Pero, meron pa ring excuse. And another said, I have bought 5 yoke of ox, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. Puro po excuse. I married a wife, therefore I cannot come. So the servant came and showed his Lord all these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, nagalit siya. Siya na nga nag-iimbita. Tinanggihan pa yung kasalan ng kanyang anak. Notice, it's not servants, but servant. Ano ang pinupunto doon, mga kapatid, ng verse na yan? Nung nagalit na ang tinatawag na Panginoon, di ba, ng kaharian, okay, nagalit siya at tinawag niya ang kanyang alipin. Hindi mga alipin. Alipin na lang, isa ng alipin. Go out quickly unto the streets and lame of the city and bring in hither the poor, the maimed, and the halt, and the blind. Pangalawang pagtawag. Di ba? Imbitahin mo lahat ng mga mahihirap. Kasi yung mayayaman, busy. Di ba? Maraming appointment. Maraming mga schedule. Di ba? At nagdahilan lang mga kapatid sa imbitasyon ng Panginoon ng kaharian. Kaya sabi ng tinatawag na Panginoon, sa kanyang alipin, hindi singular yung kanyang alipin. Ito po ang kanyang servant, the prophet. Inutusan niya, nag-iisa. Di ba? Kaya sa huling panahon, hindi po marami ang gagamitin. Isa lang, isang mensahero.
At ang mensaherong ito ay inutusan ng Panginoon na pumaroon sa streets. Mabuti pa yung mahihirap. Di ba? Salat sa kasiyahan yan. Mababaw ang kaligayahan. Puntahan mo sila. Di ba? Yung mahihirap, mga kapatid, sometimes, wala na nga silang pambili ng, di ba, pang restaurant. Ito, libre na, sabi siguro ng Panginoon. Puntahan mo at hindi ka nila tatanggihan. Pumaroon ka rin sa mga lansangan daan. Doon sa mga may kapansanan. Yung mga bingkong, yung mga pilay. Diba? Yung mga bulag, puntahan mo. Alam niyo, naganap ito, mga kapatid, sa panahon ng revival campaign ni Brother Branham nang spearheaded niya ang revival ng Pentecostal revival. Amen? Siya po ang ginamit ng Panginoon, amen, na i-explain kung ano ang divine healing, explain ang discernment, at marami siyang na-inspired na mga charismatic preacher. Bago pa yan. Sila Osborne, bago pa sila TL, bago pa sila Jimmy Swaggart, bago pa yung mga kilala na mga na A.A. Allen o yan, Brother Branham muna, mga kapatid, ang ginamit. Di ba? Nag-pray siya doon sa tinatawag na mga lugar na hindi pinupuntahan ng mga great teacher o preacher. Sa India, di ba? Sa mga ospital, sa mga stadium, ang daming gumagaling. Di ba? Bakit, mga kapatid? Ito po yung tinatawag na first pool. Diba? Under ng first pool, maraming gumagaling, mga may sakit, pinagpe-pray. Kaya mahalaga din, no, na makinig kayo ng tapes. Panoorin ninyo yung tinatawag na pagpe-perform ng banal na espiritu sa divine healing. May inspired ka. Huwag niyong lampasan yan. Pag dumaan sa Facebook nyo, Brother Branham nagpe-pray, huwag niyong i-skip. Tapusin niyo, maiksi lang naman yun eh. Di ba? Makikita niyo ron yung divine healing. Yung lumpo, tumatayo. Di ba? Pinapatayo sa wheelchair, maglalakad. Yung bulag, nakakakita. Di ba? Yung mga may cancer, gumagaling. Amen. Sila ang mga tawagin mo sa kasalan. Sapagkat sila ay magpapa-unlock. Yun po ang first pool. Di ba? Kaya pansinin natin, and the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded. And yet there is room. Maluwag talaga. Di ba? Parang church natin, no? Marami pang dapat tawagin. And yet there is room. Marami pang upuan. Di ba? Marami po tayo rito. Walang nag-iibanghelyo. Si Lord na lang ang nag-iibanghelyo. Di ba? Pag may dumaan dyan, sabihan ni Lord, pumasok ka dyan. Di ba? Binubulungan ni Lord pag may dumadaan dyan eh. Pumasok ka dyan. Naalala niyo isang preacher noon? Kaya na third pull ko eh. Hindi na bumalik. Na third pull ko yun, yung sa oras ng himala. So, hindi na siya bumalik. Pero binulungan siya. So, no excuses na, di ba? Inimbitahan na sila eh. Oh, yung security guard sister natin, di ba? Walk in. Yung mga kapitbahay ni Brother Edwin, ni Brother Buboy, walk in, yung ikakasal. So, ang Diyos mismo ang tumatawag. Ngayon, marami nag-express. Mga kapatiran, pastor, dyan, pwede bang kaming makadalo dyan sa church mo? Ha? O sige, Lord willing, kung ano ang kalooban ni Lord. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Marami nagsasabi, nagpapaalam. Pastor, pwede ba kami dyan dumalo? Ayan, may nag-text pa kay Brother Ryan, isang pamilya ng pastor. Pwede ba kami dyan dumalo, pastor? Ayan, ewan ko kung timbrihan mo ako pag dumating. So, ang Diyos mismo ang nag-iimbita. Amen? Samantalang tayo, mga kapatid, na may schedule na, meron ng invitation card mismo, uma-absent pa. Di ba? Mismo, inabot na sa'yo yung invitation card na direkta,
Recognize ka dito ha. Bona fide ka ha. Kailangan huwag kang mawawala sa kasalan na yan. Yung pa yung nawawala sa araw ng linggo. Gaano kahalaga mga kapatid ang tinatawag na rapture. Tipo to ng pagsisimba natin. Diba? Kaya wag po nating a-absent ang linggo. Mahalaga po yan. Amen. Paano kung yan ang pinili niyang araw sa kanyang pagparito? Wala ka. Amen. Kaya ako, gayon na lang pag-iimbita ko sa mga mahal ko sa buhay, pagpipilit. Nasa Angono kami, pupunta pa ako doon sa Taguig, check upin ko, oras na. Why mga kapatid? Sapagat ang panahon ay maiksi na. Kailangan matiyak natin ang buong sambahayan natin kasama. Dahil kawawa po ang sasapitin o maiiwan. Sabi, he that is filthy, be filthy still. Diba? Pag naiwan ka, diba? Yung masama, magpakasama na kasi wala nang chance ang kaligtasan. Pag naiwan ka sa rapture, may kaligtasan pa ba? Wala na. Ibang kobenante na po yun, yung maliligtas doon. Pulis virgin na yun. Kaya nun maging martir. Ang pulis virgin, dinisign para maging martir. Dinisign para magpapugot ng ulo. Dinisign para magpakamatay dahil sa pananampalataya. Kaya kung hindi ka nakadesign doon, hindi ka makaka-overcome sa time ng Great Tribulation. Kaya hindi yun ang option na tinuturo natin dito sa church. Diba? Ang tinuturo natin dito sa church na option ay ma-rapture. Hindi yung pag naiwan naman, may chance pa naman Parang eroplano, chance passenger. Paano kung walang reservation? Diba? Mabigat po yun. Nag-chance passenger ka, sige sa pangalawa na lang. Na pag-alis. Sabihin sa'yo, yung pangalawang flight, wala na po, fully book na. Hintay ka na naman. Sige, sa pangatlo na lang. Then in-announce na rin agad, yung pangatlong flight, fully book na rin. Saan ka ngayon pupulutin? Lalanguyin mo kung nasa Palawan ka, papuntang Manila. Diba? So, hindi ganun ang itinuturo sa ating faith. Ang itinuturo sa ating faith sa mensahe, maging certain. Be certain to God na ang kaligtasan ito ay wag nating palampasin. Wag nating baliwalain, mga kapatid, ang mensaheng ito. Amen? Kaya ganun kahalaga itong tinatawag na pag-agaw. Tuloy natin. There was 3 pools dito sa Is Your Life Worthy of the Gospel. 3 turns of it. When they went out first and called to them that were bidden to come, they did not do it. So there went out a healing campaign, went out to get the blind and the halt, yung mga bulag at mga pilay. Still there were room. Napakaluwag talaga, di ba, ng piging ng Panginoon. Amen. Yun ang biyaya niya. Gusto niya mapuno. Di ba? Ang piging. So he went out and compelled the good and the bad and indifferent that they should come in. And you read another parable. Ito po yung ating binabasa, mga kapatid. Amen. Kaya sabi rito, amen, sa sunod na tinatawag na book, to whom shall we go? There was a man one time in the Bible that Jesus in his famous parable spoke of. That he said that there was a rich man and he made a supper for his son, which was going to be a wedding supper. And he invited people to come. And while the supper was ready and everything was ready to be served, all the guests had been seated, and at the table was found a man that did not have on a wedding garment. Ito yung continuation ng unang parable. Di ba? Yung unang parable, nag-imbita. Dahil ang pag-iimbita, mga kapatid, ay walang pinipili.
Whosoever will, sige, pasok. Di ba? Kasi walang laman yung yung auditorium. Kaya whosoever will, come. Pangalawang parable, mga kapatid, eto na. Napuno na ng guest. Nag-ikot yung tinatawag na pinakahari. Di ba? Nakita niya, may isa na walang damit pangkasal. Amen? Kasi lahat ng dadalo sa kasalan, may damit pangkasal. Tama po ba, mga kapatid? Yung lahat pala ng inimbitahan, amen, hindi lang sila, mga kapatid, tagadalo, sila mismo yung magiging bride-to-be. Di ba? Sila pala yung magiging bride-to-be. Kaya ang damit nila ay iisa. Tama, mga kapatid? Uniform yun, mga kapatid. Pare-parehas yung kanilang damit. Kaya ang kaligtasan, ang mensahe na ating tinanggap, mga kapatid, ay pare-parehas. Hindi pong iba-iba, mga kapatid. Kaya sabi nung tinatawag na hari, friend, why are you here without a wedding garment? Kasi dito sa pangalawang istorya, lahat na nang naimbitahan, mga kapatid, meron po talagang reservation. Binibigyan na sila automatically ng damit. Di ba? Dapat nga, gano'n ang kasalan. Pero sa hirap ng buhay, sabihin na lang ng ikakasal, bahala na kayo sa mga damit ninyo kasi low budget. Pero pag ang ikakasal ay talagang nakapaghanda, pati abay, meron ng ready. Tama po ba, di ba? Lahat yan, meron ng damit. Ganon din dito sa Oriental wedding. Kaya yung tinatawag na lalaki, nakapasok. Pero wala siyang damit pangkasal. So obvious. Kasi kung puti lahat yon, may namumukod tangi, mga kapatid, na iba ang kulay ng damit. Siyempre, napuna ng hari. Diba? Sa umagang ito, mga kapatid, naway, wala sa ating dumalo sa kasalan na walang damit pangkasal. Amen? Napakahalaga ng damit pangkasal. Ito yung parang token mo na para bang ikaw ay welcome sa kasalan. Amen? So ano ang damit pangkasal? Ano po ang sabi ng Bible sa damit pangkasal? Isaiah 61 verse 10. Tingnan natin yung damit pangkasal. Isaiah 61 verse 10. Table. Naunahan pa yata ako Isaiah 61 verse 10. Verse 10. Ayan. Ano sinasabi sa verse 10? I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God. For He hath clothed me with the garments of salvation, and He hath covered me with the robe of righteousness. So, ang bride, mga kapatid, ay binigyan siya ng damit ng kaligtasan. Can you say amen? Kaya, yung ating damit ay dapat huwag madumihan. Diba? Dapat i-present natin yan kay Lord without spot and without wrinkle. Sapagkat ang damit na pangkasal na yon ay nagre-represent yon, mga kapatid, ng ating tinatawag na pagiging handa sa kasalan. Kaya sabing ganon, and He hath covered me with the robe of righteousness. So bukod sa damit pangkasal, meron ka pang balabal ng katuwiran. Can you say amen? Aanuin mo ang balabal ng katuwiran. Diba? Pag ikaw ay tinatawag na dumaan sa paningin ng mga kritiko, diba? Ang mga kritiko, i-observe ang buhay mo. Alam nyo na yun, di ba? Titignan ka nila mula ulo hanggang paa at sasabihin, ang iksi naman ng buhok.
No, di ba? Kung ano-ano, mga kapatid, ang gagawin sa iyo ng kritiko. Wala namang kabanalan yan. So kung bride ka, mga kapatid, hindi lang garments of salvation, meron kang robe of righteousness. Kaya kahit anong panunuri sa iyo ng mga kritik, covered ka ng robe of righteousness. Sapagkat ang katuwiran na yon ay nanggaling kay Kristo, kaya walang maaaring humusga sa iyo. Ang ating righteousness ay ang kanyang righteousness. Hindi ang ating sariling katuwiran. Can you say amen? Kaya hindi natin pwede sabihin, ginalingan ko kasi ang pagsisimba eh. Nagpanati ko ako kasi kay pastor at sa End Time Word Body Fellowship. Di lumitaw, ikaw lang ang gumawa nun. Pero nung ang Diyos ang gumawa at ibihis niya sa iyo ang balabal ng katuwiran, sinong huhusga sa iyo? Can you say amen? Diba? Sino nga hatol sa iyo? Ang katuwiran ni Kristo ang makikita nila sa buhay mo. Kaya sila ay mapapahiya. Ang enemy ay magiging thwarted. Maging ang kaaway ay magiging thwarted. Kasi balot ka ng robe of righteousness. Bukod sa ligtas ka na, meron ka pang katuwiran. Kapag ikaw ay merong robe of righteousness, ang Diyos ang nagtatanggol sa iyo. Hindi ikaw sa iyong sarili. Ang Diyos ang nagde-depend sa iyo kasi siya ang nagbigay sa iyo ng katuwiran. Amen. As a bridegroom decked himself with ornaments, and as a bride adorned herself with her jewels. Type and shadow po yun. Huwag po nating literalin. Diba? Kung meron pong mga nobya o bride na ikakasal, may mga hiyas sila, simbolo lamang yon mga kapatid, ng katangian. Can you say amen? Simbolo yon ng karakteristik. Can you say amen? Pag niliteral mo yon, ayun, magiging materialistic ang attire. Diba? Kaya yung tinatawag na mga jewels ay character. Can you say amen? Characteristic yun, mga kapatid, ng bride. Kaya ang bride of Christ, hindi na natin kailangan yan. Meron na po tayong inside jewels. Diba? May diamond na yan sa heart niya. Diba? May gold na yan, mga kapatid, sa kanyang puso. Hindi niya na kailangan magpaginto ng postiso. Diba? Hindi niya na kailangan maglagay ng mga earring na mapuputol na yung tenga niya sa bigat ng ginto. May mga ginto na yan sa puso. May mga karakter na yan. May jewel na yan ni Kristo. Sapagkat siya ay merong robe of righteousness. Can you say amen, mga kapatid? Tunay na mayaman yan. Ano po ang, ano ang sign ng taong isang tunay na mayaman? Diba? Yung tunay na mayaman, mga kapatid, hindi po mahilig yan ng hinang. Asahan mo, mga kapatid, yung mahilig. Diba? Kaya sabi nila, yung hindi totoong mayayaman, yun ang talagang todo postura yun. Diba? Talagang hype na hype yun. Diba? Yung mga pagkakalaking mga kwintas na ginto, naninilaw, pati ibe, naninilaw sa ginto. Hindi po yun, mga kapatid, di ba? Kaya ang bride of Christ, mga kapatid, hindi na siyang kailangang hiyasan kasi inwardly, meron na silang jewels. Amen? Kaya, yun po, mga kapatid, ang characteristic ng bride. Can you say amen? Kasi kung may literal kang hiyas na dala-dala, na misplace mo, may stress ka pa Di ba? Kung saan mo hahanapin, nawala. O, di ba? May stress ka pa nun. Bakit? Magkano ba halaga nun? Ang binigay sa'yo na yun? Daan-daan libo yun. Nako! Asa na yung daan-daan libo mo? Wala na. Gone. Pero yung karakter na nasa tao, hindi po mawawala. Sapagkat the beauty of the church is the character of the people. Kaya hindi mo na kailangan pa, mga kapatid, na mamroblema kung paano ka gaganda, kung tunay na maganda ka.
Nature mo na yon, karakter mo na yon. Kung tunay na mabait ka talaga doon sa kalooban. Hindi ka na magbabait-baitan. Can you say amen? Yan po mga kapatid, itong paksa na pinag-uusapan natin. Ang bride of Christ ay binigyan siya ng garment of salvation and robe of righteousness. Kaya ang katwiran natin, our righteousness is His righteousness. Hindi natin sariling katuwiran. Can you say amen? Now dito, yung hari, ano nangyari doon sa hari? Nag-imbita. Okay. Then meron siya nakita, walang damit pang kasal. Makakadistract po yun. Tama? Kaya sabi ng hari, ilabas. Diba? Yung walang damit pang kasal. Kasi hindi sila identified. Tayo po, lahat ngayon ay binigyan ng Diyos ng biyaya na maging kabahagi ng kasalan na yan. Can you say amen? Hallelujah. So, hindi mo sasabihin, ay, baguhan lang ako. Ay, marami pa akong katiwalian sa buhay. Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga, narito ka ngayon. Nakakarinig dito sa pangangaral ng kasalan. Ina-acknowledge ka na bahagi ng kasalan. Ang kailangan mo na lang gawin, tanggapin mo na ikaw ay bahagi ng kasalan na ito. Diba? Inimbitahan ka na nga eh. Kung sabihin doon sa kasalan, dito po kayo po. Magre-react ka pa ba? Sasabihin mo ba doon na, huwag mo kong pakialaman kung saan ko gustong umupo. Susunod ka lang kasi kasalan yun eh. May order yun. Diba? Merong nag-a-arrange nun, mga kapatid. Yung seating arrangement, yung dress attire, dress code, yung mga gagawin nyo kung saan kayo pipila, then kainan na. Sasabihin nung tinatawag na, ang tawag dito MC, makinig po kayong lahat. Pag hindi nyo napakinggan ang number nyo, wala na kayo. Kaya yung number 1, table number 1, tumayo na po, come and dine. Yung dumalo, hindi nakikinig. Layo ng isip niya. Diba? O natutulog, o hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Mga kapatid, namumroblema sa kakukwenta. Naiiwan siya ngayon sa bangko. Yung mga kasama doon sa table, nagbalikan na doon sa bangko, doon sa lamesa. Yung mga 7-course menu na. So ano nangyari? Mga pagdating niya, wala siyang pagkain. Hindi kasi siya nakinig, hindi siya nag-comply. Ganon din sa pagkasalan po, mga kapatid, sumunod tayo. Then, ang ano mangyayari ngayon sa kanya? Maniningit siya. Ay, mayroon pong assign number. Table number 2. O, yan na. Hindi naman siya pwede ron sumingit. Anong table po ba kayo? Table number 1 kasi hindi ako nakinig eh. Doon na lang kayo sa huli. Tatawagin muna natin lahat ng mga table na yan, nasa huli yung pagsisisi. Kaya kung danalo ka sa church, kailangan sincero ka, mag-observe ka, makinig ka, mag-participate ka, mag-join ka. Huwag yung parang multo ka. Sino po yung nagsimbalan dito na parang multo? Yung kalooban niya, ang layo. Diba? Nagre-rejoice na yung mga tao sa preaching siya, tulala. Ang layo, mga kapatid. So wag po nating hayaan, mga kapatid, na maging ganon ang ating kalagayan sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat tayo po ay attentive. Huwag niyo akong gayahin, mga kapatid. No? Bubukas Sister Angie ng palabas. Ganda to, ganda to. Ito, maganda to. Panoorin mo to. Oo, maganda. Amaya, tulog na ako. Tingnan mo, magtatawanan na ngayon sila. Tingnan mo, hindi. Maganda raw, maganda. Hindi naman pinanood. Tulog. Mga kapatid, sa church, huwag niyong gagawin yun. Mga kapatid, di ba? Mamimiss niyo, mga kapatid, ang selebrasyon na ito. Di ba? Yung tinatawag na kasalan, amen, kailangan ikaw ay kabahagi, di ba, ng tinatawag na lahat ng activities doon. Kasi yun ay pagre-rejoice.
Amen. Na ikinasal si Kristo at ang tinatawag na nobya. Now, sa Exodus, okay, sa first Exodus, inilabas ang bayan ng Israel sa pamamagitan ng pillars of fire sa isang literal nation. Nag-come out ang Israel, nation of Israel, sa isang literal na nation, which is Egypt. Bakit kailangan ilabas ng Diyos ang bayan niya sa Ehipto? Dahil sa Ehipto, inaalipin lang ang kanyang mga bayan. Di ba? Busabos ang ginagawa ng Ehipto. Kasi tingin ng Ehipto, talagang royal blood sila. Yung mga Jewish, mga herdman lang yan, mga mahihirap. Di ba? Kasi ang tingin ng Ehipto, sa isang pastol, maliit. Di ba? Kasuklam-suklam. Tanungin ka, anong trabaho mo? Pastol. Ay, sa Ehipto, mga kapatid, pinakalis yun na pinakamababang trabaho sa mundong ito. Yun ang trato ng isang Egyptian. Kaya kontratuhin niya ang mga Israelita, ganun na lang. Una, 8 oras magpatrabaho. Gagawin 10 oras yan. Bibigyan ng burden yan ni Pero ng maraming mga task. Overtime ka ha. Pag di ka nag-overtime, wala ka na. Huwag ka na pumasok bukas. Di ba? Di ba ganon yung mga tinatawag na Pero? Dahil kinakabahan siya sa tinatawag na mga nation of Israel. Naghihirap na nga. Nagdadamihan pa. Isang pamilya, biruin mo, 12 anak. Yung mga Ehipto ang titipid. Di ba? Kasi mga sosyal yung mga babae doon, ayaw nilang ma-deform yung kanilang figure. Ayaw nilang malosyang, ayaw nilang pumangit, ayaw nilang maghugas ng pinggan, masisira yung kanilang mga kuko. Di ba? Ayaw nilang maglaba, puputok yung mga balat nila sa mga sabon at sa mga kung ano-anong matatapang na ano. Kaya ayaw nila ng responsibility. Yung Egyptian woman, mga kapatid, ay talagang dominante. Parang sila Cleopatra. Diba? Kaya hindi sila dumadami. Na-insecure ngayon ang Egypt sa Israel. Ang mga Israelita, isang pamilya, 12, minsan 13. Kaya sabi ni Pero, lalamunin na tayo nitong mga taong ito, ilang taon pa ang lumipas. Wala na tayo magagalawan. Parami sila ng parami. So kumonsulta si Pero sa kanyang mga counselor, ganitong gawin nyo, malari. Bigyan nyo ng maraming trabaho yung mga Israelita na yan para wala na silang time for loving. Para wala na silang time na magparami. O sige, dinagdagan ng maraming trabaho, ginawang 8 oras, ginawang 10 oras, 12 oras, uwi na yung lalaki pagunta sa bahay. Sabi mga kapatid, yes, yan, hindi na sila dadami. Lalong dumami. Na problema mga kapatid si Pero. Di ba? Na-insecure siya sa pagdami ng Israel. Kasi kaagaw nila Kaagaw nila sa kabuhayan. Kaya pinatawa ng maraming trabaho. Kaya sabi ng Panginoon, 12 oras na trabaho. Makakapag-church pa ba yan? Kayo, ilang oras kayo magtrabaho? Brother Noy, ilang oras kang gumanon? Natawa si Brother Noy. Ilang oras kayo nagwo-work? 10 hours, 12 hours? Wala na kayong time para mag-pray. Wala na kayong time para magbasa. Inubos na ni Pero ang kalakasan nyo. Inubos niya na ang time nyo. Kaya ang Diyos hindi masaya sa ganong kalagayan ng kanyang bayan. Kaya kailangan siyang i-come out. Kaya yung first Exodus, kailangan ng supernatural hand of God na mag-come out sa kanila sa Egypt. At sabi ni Pero, hindi ko palalabasin ang bayan ng Israel. Trabahador namin yan. Masisira ang aming kaharian kung sila'y i-release ko. Sabi ni Moses, i-release mo. Kasi may salot na darating sa iyo kung hindi mo i-release.
Pinatigas ng Diyos yung puso ni Pero. Di ba? Kahit anong salot yan dumating na yan. Di ba? Lalo niyang inaalipin ang children of Israel. Bayan ng Diyos yan. Kayo mga kapatid ay bayan ng Diyos. Kayo ay mga templo ng Diyos. Hindi kayo dapat mga kapatid na alipustahin ng mundong ito. Pagurin at lagyan ng maraming pabigat para hindi kayo makapagsimba at malayo kayo sa presensya ng ating Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, i-come out kayo, mga kapatid, sa paganism ng nation ng Egypt. Kaya through a mighty hand, sabi ni Moses, sa ayaw at sa gusto mo, pero ilalabas ko ang bayan. Dahil ang panglas na salot ay kamatayan ng lahat ng firstborn. So, si Moses at ang bayan ng Israel ay binigyan ng Diyos ng token. Diba? At ang token, i-apply mo sa family. Okay? O bawat sambahayan ni Israel, ito ang dugo. Ipahid sa pintuan, ipahid sa bintana. Ngayong gabi, gagala ang destroying angel. Ang destroying angel, pag sa ilang segundo na pag-ikot niya, libo-libo ang kayang patayin. Destroying angel. When I see the blood, I will pass over you. Yun mga kapatid, ang tinatawag na kobenante. Kaya obligado ang mga ama ng tahanan sa bawat bahay, sa bawat pamilya dapat may ama ng tahanan, may leader. Yung leader na ama ng tahanan, yun ang may responsibilidad. Gumising sa kanya mga anak, may responsibilidad, di ba? Mag-prepare ng breakfast para pag church hindi gutom. Kasi pag yung hahanginin yung utak mo kapag hindi ka ready. Di ba? Kumakalamang bituka mo, labas ka ng labas dyan, hindi ka makakakonsentrate sa mensahe. Kaya yung ama ng tahanan, mga kapatid, magre-raise ang Diyos sa isang pamilya ng isang tinatawag na leader. Sa bawat pamilya natin, may leader. Amen? So yung leader na yun yung nag-iimbita, yun yung nagtatawag sa kanyang mga anak, yun yung nagpapaalala. Kung walang ganon, mga kapatid, warak ang tahanan. Wala nang simba-simba yan. Diba? Kaya napakahalaga hanggat buhay pa kami. Diba? Meron pa kayong chance para lumalim. Sapagkat kung kami ay kunin na ng Panginoon, yung mga leader na padre de pamilya, yung mga sambahayan na wala pang na-erase, na kagaya natin, kawawa po yun. Kawawa po. Balik sanlibutan lahat yon mga kapatid. Automatic po yun. Instant. Kasi ngayon nga may leader sa bawat pamilya na sumisigaw, magsimba kayo, magsimba kayo. Hindi pa nga nagsisimba eh. Lalo na kung wala na sila. Wala na silang, di ba, boses. Kaya nilabas ng Diyos ang bayan ng Israel sa pamamagitan ng mighty hand, ng pillars of fire. Nakalabas sila. Nakalaya sila. Can you say amen? Nakapag-worship sila sa Panginoon. Amen. Anytime, any day na naisi nila magpuri sa Panginoon, wala na silang tali. Hindi na po sila mga kapatid nakatali kasi nasa wilderness na sila eh. Kaya lang ang buhay nila sa wilderness, hindi pa sila nasa sanctified. Hindi pa sila nababaptize. Kaya sa wilderness, puro reklamo. Ano ba naman to? Buti pa sa Egypt, may garlic bread. Buti pa sa Egypt, may French fries, may Jollibee. Dito sa wilderness, ang hirap ng buhay naman. Grabe, walang aircon. Ang air condition mo, hot air. Doon sa Egypt, kahit pinahihirapan naman tayo ni Pero, at least, may biyaya. Yun, mga kapatid, ang bukang bibig nila, mga kapatid. Kaya naiisip nila bumalik sa Egypt yung iba. Pero yung iba gusto manatili kasi pinalaya na sila eh. Kaya 40 years, mga kapatid, pinahirapan sila ng Diyos sa wilderness. Imbis na 2 weeks time, travel from Goshen, Egypt to Canaan, 2 weeks. Straight inabot ng 40 years, nagpapaikot-ikot lang sila. Kasi ang paglilingkod nila, mga kapatid, doon ay dito'y bahagya, dito'y kaunti,
partial na paglilingkod, hindi sila lubos na sumunod sa Panginoon. Kaya paikot-ikot lang sila doon sa wilderness. Habang umiikot-ikot sila doon, may mga bagong generation na hinahasa ang Panginoon na pinanganak na sa disyerto. Walang nakagis ng Egypt. Tingnan nyo ang nangyari. Lahat ng 2 milyon na lumabas sa Egypt, namatay lahat. Walang nakatungtong sa promised land. 2 lang. Out of 2 million Jews, Israelites, 2 lang ang nakatungtong sa promised land. Kasi 40 years Nag-anak sila na nag-anak doon sa disyerto, sa wilderness. Yung mga bata, nakahubad, nakawalang tsinelas, naglaro-laro doon sa disyerto. Lumaki na yun, nagsilakihan na. 40 years na Sila, mga kapatid, yung nakapag-comply sa perfect will ng Panginoon. Sila yung nasanay sa kahirapan. Sila yung sanay sa mga pagsubok. Pero yung mga galing Egypt, wala na yon. Naging libingan nila ang wilderness. Yun yung matitigas ang ulo na puro reklamo. Moses, ano ba naman yan? Ang hirap. Moses, wala. Puro na lang, ano ba yan? Puro tinapay na lang. Puro Nutriban. Wala bang meat? Magpapadala ang Diyos ng meat. Pagkakain, nabusog, dumiga. Hindi man lang nagpasalamat sa Diyos. Nagalit ang Panginoon doon sa 2 million. Pinatay sila lahat doon sa ilang. Kaya out of 2 million Jews, 2 lang na old-timer ang nakapasok sa lupang pangako. At yung mga anak-anak na nila. Yun, mga kapatid, ang new generation. Yun ang mga nahubog. Yun yung mga nalinis ang buhay. Mga sanay sa pagsubok. Mga kapatid, ang henerasyon ngayon, di sanay sa pagsubok. Pag na-stress, ang iniisip, pagpapakamatay. Di ba? Pag na-stress, parang wala na bang saysay ang buhay. Pag na-stress, nabigo sa pag-ibig. Pakamatay na lang ako. Buti pa. Layas. Grabing mentalidad ng mundong ito, mga kapatid. Itong new generation na ito, mga kapatid, ay ito yung tinatawag na napakahina na henerasyon. Diba? Kaya although marami silang kaalaman sa computer, sa mga technology, sa knowledge, sa science, pero sa pananampalataya, mga kapatid, ay napakaliit ng kanilang kaalaman. Kaya yun ang nangyari sa children of Israel. Dumana sila ng tinatawag na purging sa wilderness. Kaya ang Diyos nagsagawa ng panibagong Exodus. Kailangan maganap yung second Exodus from Judaism to Christianity. Pillars of fire na naman ang pinadala ng Panginoon, di ba? Yung pillars of fire. Bumaba, nahayag doon sa sanggol. Di ba? Ano po nangyari? Bumaba doon sa Jordan River. Yung tinatawag na dove. Yung tinatawag na pillars of fire. Nagdwell sa ating Panginoon. Para i-come out niya yung mga Judaism papunta doon sa Christianity. Amen. Yun ang tinatawag na, ito first Exodus, pillars of fire, kinam out yung children of Israel. Second Exodus, amen, time ni Jesus, amen, kinam out niya yung mga tinatawag na Jewish people, papunta doon sa tinatawag na Christianity. Amen, dinala niya mga kapatid sa pananampalataya. Yun sa time ni Jesus. Yun yung second Exodus. The same pillar of fire, di ba? Tinawid niya, mga kapatid, yung Jewish faith papunta sa Christian faith. Tama, mga kapatid? Then last, amen, ay ang tinatawag na third Exodus. Kaya sinasabi dito sa quotation, when Israel time was up, He sent again a God prophet with a pillar of fire. John saw it descending from heaven like a dove, yung nakita ni John. And he said, I go to God and I return to God. Yun ang sinabi ng unang mensahero. Amen. Then after noon, merong tinatawag na third Exodus. Sa panahon ni Paul, after his death, burial, and resurrection, Saul of Tarsus, on his road down in Damascus, saw the same pillar of fire.
And him, being a Hebrew, well taught in the word, said, Lord, who are you? He knew it was the Lord. That pillar of fire, he was a Hebrew. Who are you? And he said, I am Jesus. So that pillar of fire is Jesus. Can you say amen? Yung pillar of fire pala na yon, mga kapatid, ay si Jesus. Kasi si Saul, alam niya, amen, na yung tinatawag na liwanag na yon, yun yung pumatnubay sa children of Israel sa kanilang first Exodus. Amen? At sa kanyang time, yun din yung nagpakita sa kanya sa Damascus at tinawag niya, sino ka, Panginoon? I am Jesus. Amen. Kaya naganap yung second Exodus. Amen. He brought a prophet, anointed, which was his son. So sa second Exodus, anak niya na ang pinadala. Sa unang imbitasyon, nung piging, doon sa parable, ang pinadala niya, servants, mga prophet. Pangalawang imbitasyon, di ba? Servant, singular na prophet. Di ba? Pangatlong imbitasyon, anak niya na yung binigay niya. Doon sa pangalawang imbitasyon, tama? Anong ginawa ng mga tao? Pinatay yung anak niya. Imbis na, anak niya na nga, yung ikakasal na nga nag-iimbita, biruin mo. Lumapit sa'yo, oh Brad, ikakasal ako bukas. Huwag mo kung i-Indianin Anong ginawa mga kapatid ng mga tao? Ginano ng imbitasyon ng anak. Kaya nagalit yung Panginoon ng mga hukbo. Anak ko na yung pinadala ko. Para imbitahan kayo sa kasalan, inignore nyo pa. Kaya yung bayan na yun, mga kapatid, ay pinarusa ng hari. Nangyari talaga yun, 70 AD, di ba? Sinunog ang siyudad ng Jerusalem. Pinarusahan ng mga Hudyo sa panahon na yun, ni Titus. At sa huling pagkakataon, may imbitasyon pa uli. Ito yung third Exodus naman. The same pillar of fire, pinadala uli ng Panginoon. Ayan na, iba na itsura. Tama mga kapatid? Mystery cloud. Na siyang tinatawag na pillars of cloud na ang pinadala niya. Dito po sa atin, sa mga dumadalo dito, na lagi nyo nakikita yung, ano yan? Ulap. Kailangan maintindihan po natin yan. Di ba? Nung time na yan, mga kapatid, sa Arizona, nag-appear yung mystery cloud. Hindi may paliwanag ng science kung bakit nag-appear. Wala namang eroplano na lumipad. Wala namang pinaputok na bomb. Hindi nila ma-explain kung bakit lumitaw ang mystery cloud. Then sabi ni Brother Branham, bago lumitaw yan, yung image na yan, nagkaroon ng visitation sa akin ang 7 anghel. Diyan sa Sunset Mountain. Kinausap ako at nireveal niya ang hiwaga ng 7 kulog, ng 7 seals. Then bago sila magpaalam, nag-appear sila. Nang sila nagpaalam, nag-formation sila ng tinatawag na formation of a cloud. Ito yun. Kaya 7 yan, nakapaikot dyan na anghel. Now, alam nyo na mga kapatid, yan ang third Exodus. Para ano yan? Ang mensahe na yan ay i-come out tayo sa paganism. I-come out tayo sa denominationalism. Kaya sabi niya, come out of her, my people. Lumabas kayo sa kanya, bayan ko, upang hindi kayo mapahamak sa kanyang salot. Kasi ang mystery Babylon ay the great whore. Diba? The great religious institution, at siya ay babae, siya ay church. Amen? Isang universal church na nakikiapid sa mga hari, nakikiapid sa mga elite, sa mga principalities, nakikiapid sa mga pamunuan. Kaya sabi ng prophet, which religious system controls power, controls gold, controls oil, controls banking system? Which religious system, di ba, controls power? So yung babae, yung mystery Babylon, siya ang may hawak, mga kapatid, ng buong ekonomiya ng mundo. Then, tuklasin natin, di ba, sa pag-aaral. Diba, na-mention ko sa inyo yung tinatawag na mga elite. Diba? Na kung saan ay
Nagmamano pati sa kanya yung Pope. Maraming mga elite yan sa mundo, mga kapatid. Tinawag yan na 300 families on earth. Royal families na may tinig at may boses sa mundo kung ano mangyayari. Iisa ang agenda niyan, bawasan ng tao. Dahil ilan na po ang population, mga kapatid, ng buong mundo? 9 billion? O ilan na? 8? Mahigit? 9? Ibig sabihin, mga kapatid, sobra na ang dami ng tao. Marami na silang kaagaw sa tinatawag na biyaya ng mundong ito. Kaya sila ang magkokontrol, sila ang magdidictate kung ano mangyayari sa mundo. Pag sinabing, baksinan nyo lahat yan, baksinan lahat yan. Ipapatupad yan ng World Health. Ibababa sa mga bababang sektor, DOH. Nakuha nyo, mga kapatid? Pag sinabi doon sa pinakamataas, kontrolin natin ang nasyon na yan. Kasi diktador, kasi hindi sumusunod sa pang-international na batas ng buong mundo. Ano po mangyayari noon? Ang magpapatupad noon, United Nation. Tapos ka dyan, pag kinalaban mo yan, mga kapatid. Kasi ang kalaban mo, buong mundo. Di ba? Kaya, pwede ka masanksyon. Di ba? Pwedeng ma-elite ang iyong mga pera. Ano nangyari sa Iran, di ba? Na-froze yung kanyang mga deposit. Di ba? Ano siya, na-sanction. Yung mga pera nila sa UK, sa Amerika, wala, hindi na-froze. So, darating ang time sa squeezing, yung preaching ng Wednesday, i-apply na nila yan sa individual. Paano naman mangyayari yan, pastor? And dami-daming tao sa mundo. Through digital IDs. Gagamitin nila ang digital IDs para ma-identify, ma-locate yung individual person sa mundo. Through digital IDs. Malabo yan, pastor, kasi wala pa tayo niyan. Mahirap lang tayo, third world. Pero meron ka ng national ID. Oo, yan na yun. Ilalagay na lang yan sa tinatawag na database sa mother computer at i-convert na lang yan sa tinatawag na chip. Yung ilalagay sa chip, yung mga nasa ID natin. Dadagdagan nila ng record doon. Pati pera mo, nandun na. Magkano bang account mo? Ilalagay doon. Saang bangko? Nandun lahat yung pera mo. Anong sakit mo? Nandun lahat yung history ng mga sakit mo. Yung medication mo, nandun lahat. I-store lahat yon doon sa chip. At yun yung tinatawag na digital ID. Automatically, pag tinype o kaya in-scan, kasi QR code na di ba? Yung ginagamit ngayon. In-scan, kita mo na lahat yon. Pero mas advanced yung digital ID, complete yung nandoon, mga kapatid. So kapag ang man of sin umupo, siya ang nag-control niyan. Tapos na po, mga kapatid. Di ba? Hindi ka makabibili kung walang number of the beast. Hindi ka makapagbibili kung negosyante ka kung walang number of the beast. Hindi ka makapagpapabinyag kung walang number of the beast yung simbahan nyo. Hindi ka makapagpakasal kasi yung simbahan nyo ay illegal, walang member doon sa membership doon sa Council of Churches. So darating ang time, paaalisin tayo sa mga simbahan. Yun yung squeeze. Pag nangyari yan, sabi ni Brother Branham, na pinapaalis ka na sa iyong property, sa iyong karapatan, ang rapture ay darating. Ang third Exodus ay magaganap ang pag-agaw ng ating Panginoon para ilipat tayo sa kabilang kalagayan ng mundo. Itong mundo na to, kailangan takasan natin. Kung hindi tayo tatakas sa mundong ito, magiging collateral damage tayo ng mga nasyon, ng mga elite. Di ba? Kasama tayong magsasuffer at mapaparusahan dito. Kailangan maganap ang rapture. Para maganap ang rapture, kailangan ma-recognize natin itong third Exodus, itong pillars of fire sa ating huling kapanahunan, na i-come out tayo sa maling aral, i-come out tayo sa sistema, i-come out tayo sa denominationalism, at yun ay mangangahulugan ng ating pagiging born again. Kapag ikay na born again na, ikaw ay na new birth na,
ano po mangyayari? Ikaw ay nakalabas na sa sistema. Makikita mo na ang tinatawag na dalawang espiritu na kumikilos ngayon sa huling kapanahunan. If you receive the pillars of fire in these last days, you can identify which spirit. Amen. Yung spirit of iniquity and spirit of the Lord, ma-identify mo na. Kung alin doon sa dalawa, mga kapatid, yung totoong espiritu. Espiritu ng Diyos lang ang mag-identified. Amen. Hindi na tayo mangangamba. Kahit sino pa yan, makasalamuhan natin. Sabi ng prophet, nagkiklaim na message pero give them a word test. Yung pillars of fire na nasa iyo, magre-reveal sa iyo, hindi message yan. Iwan mo yan. Di ba? Magre-reveal siya sa iyo, mga kapatid. Although kahit nagkokot pa sa iyo, may pillars of fire ka. Yung kinote, misinterpreted, misquote. Di ba? Misrepresent. Malalaman mo yun, magre-reveal yung pillars of fire. Sasabihin sa iyo, yung promise na yan, na kiniklaim niya sa quotation na yan, ay mali. Can you say amen? Sino nagsabi nun sa atin? Ang Holy Spirit. Ang pillars of fire. Kaya every believer na ma-born again, ako wala akong pangambay. Kahit kausapin nyo pa lahat ng mga false teacher na yan, kung new birth na kayo. Pero kung hindi pa kayo new birth, siyempre, nag-aalala ako. Diba? I fear. Kagaya din ni Paul, I fear. Sapagkat, kagaya ni Eva, ang kanyang innocent mind ay napollute ng serpent. Tama? Sabi niya, I am jealous with godly jealousy. Kasi hindi pa kayo mga grounded sa mensahe, sabi ni Paul. Kaya dito din sa church, mga kapatid, dapat maging grounded tayo sa mensahe. Hindi yung na-attract tayo kapag may kumikintab-kintab, kumikislap-kislap. Hindi po lahat ng kumikislap-kislap, kumikintab-kintab, mga kapatid, ay ginto. Di ba? Kaya dapat kailangan natin ang discernment. So paano mangyari yan? Kailangan mangyari sa iyo ang third Exodus. Maka-come out ka sa sistema. Maka-come out ka sa carnality ng mundong ito. Ma-born again ka. Mamatay ang lumang pagkatao. Amen. Makita mo ang doctrine ng church. Makita mo ang most important doctrine dito sa mensaheng ito, which is the new birth. Pag tinayuan mo yan, lahat ng kalaban ni Kristo, ma-identify ka. Kalaban ka na rin. Lahat ng kalaban ni Kristo, magiging kalaban ka na rin. Lahat ng kalaban ng mga apostol, magiging kalaban ka na rin. Kasi identified ka na rin sa kanila eh. Ganon din sa pastor mo na nagtuturo ng tunay na new birth. Pag na-identified ka dyan, magiging kalaban ka na rin, mga kapatid, ng mga impersonator. Amen. Kasi ganon din sila katalas. Nadidiscern din nila kung sino yung wala pang new birth o may new birth na. Diba? Ang demonyo pa, lililangin mo. Alam na alam yan. Magtatawag ba yan? Puntahan natin yun. I-Bible study natin. Mga wala pang new birth yun. Sympathizer lang yan ng church. Hindi pa talaga dumidiin yan sa mensahe. Ugain natin. Ligligin natin. Malay mo, makuha natin. Sayang din yan. Member din yan. Ganon ang demonyo, mga kapatid, kaaktibo. Wala siyang sinasayang na opportunity. Can you say amen? Kapag mayroong opening, andyan na ang dyablo. Hindi yung may sungay, hindi yung pangit ang itsura. Diba? Ang dyablo pwedeng mag-anyong desente. Pero ang turo, impyerno. Kaya purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito, I hope nakita nyo ang third Exodus. Kailangan maka-come out tayo. Kung hindi tayo maka-come out, mga kapatid, sa system ng mundong ito, biktima tayo. Magsasuffer tayo ng wrath of God. Kaya sabi nga nun, come out of her, my people, that you may not be partakers of their sins. At hindi kayo maramay sa kanyang kasalanan at sa salot na darating sa kanya. Sabi ng Bible, I will kill her children. Diba?
I will kill her children. Amen. With the bed, di ba? Bed of what? Tribulation. Kasi doon, mga kapatid, sila dadanas ng kapighatian. Kasi sabi sa Book of Revelation, hihimukin ng mundong ito na ang mga tao ay makisali sa boycott. At ang boycott na yon, mga kapatid, ay boycottin ang truth. Boycottin si Kristo. Amen. Nanayag ngayon sa huling kapanahunan. Kaya ang mga deklarado na, mga kapatid, ang mga tunay na aral. Alam na ng Antikristo, mga kapatid, kung ano ang mga turo. Amen. Nakakalabanin nila sa atin. Alam na nila yan, mga kapatid. Kaya kapag yan ay nag-rise in power, magkakaroon po ng tinatawag na roll out. Pag hindi ka nila kasama, ibig sabihin, ikaw yung tinatawag na heretic. Ikaw yung parurusahan nila. Ikaw yung tinatawag na pahihirapan nila. Amen. Kaya gagawa kasi ng doktrina yan. 16 articles ang tawag dyan. Diba? Yun ang mga doktrina pag kinalaban mo, tatanggap ka ng kaparusahan ng kamatayan. At yan po ay malapit na. So, hindi na po mahaba ang panahon, napakaiksi na. Gumagalaw na yung tinatawag na Pacific Ring of Fire. Diba? Colombia. Then next, Japan. Diba? Ano pa? Indonesia, Philippines. Paikot-ikot. Ano yon yung kay Joy? Ano yung lugar ni Joy? Ano yon, Sister Pides? Hindi. Peru. Kausap ko siya sa chat, Pastor, grabe lakas dito. Di ba? Sabi ko, Brother Joy, umiikot na yung earthquake. Global earthquake. Sign ng coming ni Lord. Di ba? Yung Pacific Ring of Fire, gumagalaw na. Di ba? Pansinin mo, mga kapatid, yung last na paggalaw, yan yung big one. Di ba? Mula Laguna hanggang Bulacan. Hindi lang yan, mga kapatid. Pati Pacific Plate gagalaw. Kapag lumubog yung tinatawag na California na nasa tabi ng dagat, gaano kataas na tsunami ang lilikain nun kung isang bansa ang lulubog? Hindi 10 feet, hindi 20 feet. Diba? Gaano kataas yung tinatawag na tsunami sa Pasipiko? Kasi pag ganun yun lulubog yun. So yung tubig gaganon, papunta sa Philippines. Diba? Asia, papuntang ganun. Dahil yung tubig, sabi ganun, aabot hanggang disyerto. Sabi ni Brother Branham. Isipin nyo, mga kapatid, yun. Kung ano ang darating. Kaya sabi niya, this world is falling apart. Every island fled away. Island po ang Pilipinas Di ba? Saan ka magtatago? Saan ka magkukubli? Amen sa time na yan. Kaya hinihimo ko po, mga kapatid, ang lahat sa atin na magpakalalim sa mensahe. Seryosohin po natin ang pagsisimba. Seryosohin natin ang pakikinig sa preaching. Seryosohin natin ito mga pinipreach ko sapagkat hindi na po magtatagal. Ayan, nanaginip na si Brother Alekine. Oras na lang ang binibilang. Kung literal yan na oras, di mamaya. Di ba? Kung yan ay time and shadow na oras, ang binibilang niyan, marahil, mga kapatid, ay taon na lang. Taon. Di natin alam kung 1 taon, 2 taon. Meron na pong deadline ang tinatawag na, tawag dito, ang tinatawag na one world government. 2030, rule out ang buong digital ID system. Bakit kailangan i-rule out? Kailangan ang control. Kailangan ma-identify kung sino ang kaaway ng one world government. Kailangan ma-identify kung sino ang mga terorista at komunista. Kasi yan yung kakalaban Di ba? Hindi naman yan magko-comply Di ba? Hindi tayo kasali sa digmaan na yan. Dinisign yung mga terorista, komunista na yan para mag-judge sa 666. Di ba?
Ni-raise naman yung mga 666 para parusahan yung mga Polish Virgin nominal churches. Hindi tayo kasali dyan. Dahil bago nila gawin yan, may rapture. Wala na ang bride. Sino ang dadanas ng kahirapan? Polish Virgin and the nominal churches. Pag naisakatuparan na ng 666, yung kanyang tinatawag na Mark of the Beast, magwawala naman ang mga communist, Islam, Third World War. Can you say amen? Hallelujah. Kaya yun ang mangyayari. Merong isang taga Bicol, preacher na may ano dito, may biyak yung ano. Lumapit siya, nakabigyan ako. Ano? Nakabigyan ako. Nagka-vision daw siya. Ano vision mo? Sabi ko, ano vision mo? Nagaya tuloy ako eh. Nakita ko, may isang missile daw, nakalusot, tumama sa Amerika. Wipe out. Sa tingin mo, saan galing? Sabi niya, parang nakita ko yung ano nila, yung bandera, parang North Korea, lumusot. Tingnan lang natin yan, observe natin. Pero hindi na natin makikita yan eh. Kasi bago mawasak ang California, di ba, may rapture. Bago mawasak ang Amerika, may rapture. Kaya hindi na natin yan makikita. Ang Bible nagsabi din, nagpredict na rin ang Bible, may huling gera, last war, na kung saan sasalihan si Ahab at matatalo siya. Ang huling gera, mga kapatid, na Amerika ay doon sa tinatawag na Armageddon. Matatalo siya ron. Yun yung sabi, mga kapatid, ng mensahe. Yung mga gera-gera na yan, mga rumors of war, puro panalo siya dyan eh. Iraq, panalo siya, di ba? Puro panalo siya. Pero yung last war, the Third World War, matatalo siya. Sabi po, mga kapatid, ng propesya. Can you say amen? So yun ang tinatawag na doomsday. Kaya may makikita kayo mga kapatid na wala namang alam sa Bible, hindi naman sila mga born again, hindi naman sila believer, pero naghuhukay na yun. Naghuhukay na ng tinatawag na mga bunker shelter. Kasi nuclear eh. Yung radiation mag-i-stay sa lupa eh. Nag-iipon sila doon ng mga pagkain, groceries, storage, mga electricity. Ang tawag sa kanila mga doomsday prepper na group. Meron pong grupo na samahan ng mga ganyan. Nagtatanim na sila, bumibili sila ng lupa. Parang ang tingin mo, parang mga probinsyano na sila. Dahil alam nila, mangyayari po ito. Yung mga elite, yung mga mayayaman, bumibili na ng tinatawag ng mga lupain. Si Michael Zuckerberg bumili ng lupain. Tinayuan niya na ng bunker shelter, groceries, lahat na doon. Entertainment, lahat kompleto. Yung mga elite, yung iba naman, nagpaplano sa Mars. Oo, mga kapatid, kanya-kanyang diskarte na yan para survival. Amen? Kaya ang bride, hindi tayo sa Mars nagpaplano. Nagpaplano tayo sa heaven. Dahil may rapture na ipinangako ang Panginoon sa atin. Kaya purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Magaganap na po yan. Dahil yung third Exodus, amen, ang pillars of fire, pinadala na ngayon sa atin para i-come out tayo sa mga sistema. Amen? Hallelujah. Kaya lalala pa ng lalala yan, mga kapatid. Wala pa yan, yung COVID na yan. Mag-iimbento na naman sila ng ibang virus. Ibang diseases. Diba? Kasi yung 300 committee, families, makapangyarihan yun. Amen. Pera at impluensya ang pinaiiral nun. Kaya yun na po, mga kapatid, ang mangyayari sa mundong ito. Kaya tayong lahat tumayo, kung may mga prayer